Pinakiisa nga si Pangulong Aquino kaninang umaga sa anibersaryo ng pagsasabatas ng Indigenous Peoples' Rights Act kanina sa Theater sa Pasay City. Ang nang isabatas ito taong 1997, tinagurian ito ng international community na landmark legislation. Tiyak ni Pangulong Aquino ang pagkilala sa karapatan at pagbibigay ng dignidad at paggalang sa mga katutubo. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-15 taong anibersaryo ng pagsasabatas ng Republic Act 8371 o ang Indigenous Peoples' Rights Act. Layon itong kilalaning isulong at pangalagaan ang mga karapatan ng ating mga katutubo, ang kanilang kultura at komunidad, gayon din ang kanilang minanang lupain. Ngayong umaga, nagtitipon tayo hindi lang para magbalik tanaw sa mga tagumpay na ibinunga ng RA 8371. Narito tayo upang higit pang paigtingin ang ating dedikasyon at paglinang at pagbibigay lakas sa ating mga katutubo bilang mahalagang bahagi ng ating kultura at lipunan. Sa harap ng mga kinatawan ng mga indigenous groups sa bansa, tiniyak din ng Pangulo na isusulong ang pagtititulo sa mga ancestral domains o mga lupang 20 milyong piso kada taon ang inilaan ng ating administrasyon para sa ancestral domain delineation. At nagbunga naman ito sa pagkakatitulo ng 300,000 hektarya ng lupaing minana. Gayunpaman, 7 titulo pa lamang ang naipapamahagi natin sa ating administrasyon. Aminado po tayo sa unang tingin mabagal ito. Subalit, kailangan natin maging mulat na hindi lang distribusyon ang obligasyon ng pamahalaan. Tungkulin natin linisin ang mga agyo at tapalan ang mga butas ng nakagisnang sistema. Bawal po ang pwede na sa tuwid na daan. Kaya tinitiyak natin ang bawat proseso sa pagpapatitulo ay dumadaan sa tamang mga hakbang. Oras na mapatag na natin ang mga lubak, tiyak na mas mabilis ang proseso at mas matiwasay na makakamit ang ating mga katutubo ang mga lupaing pamana na karapat-dapat nilang pakinabangan. Ang pagdalo ng Pangulo sa anibersaryo ay naging pagkakataon na rin para sa National Commission of Indigenous Peoples na ipaabot ang kanilang pasasalamat. Dahil sa Executive Order No. 11 ni Pangulong Aquino, inilipat sa Office of the President ang komisyon mula sa DENR. We thank you, Mr. President, for releasing the NCIP from former other departments and putting us under your own office. We thank you for allowing us a chance to look at our legal tangle and put order into our quasi-judicial court. We thank you for the equal opportunity to evaluate and streamline our policies to make our ancestral domains not merely titles, but one for development and protection of our people. Bahagi rin ng anibersaryo ang pagbibigay ng pagkilala sa mga individual at grupo na ayon sa Pangulo ay magsisilbing tanglaw at inspirasyon sa lahat ng mga Pilipino. Kabilang sa mga awardees ang ina ng punong ehekutibo na si dating Pangulong Corazon Aquino. Ang kapatid ng Pangulo na si Biel Aquino D ang tumanggap ng Posthumous Award. Tumanggap din ng parangal ang mga mambabatas na sinuportahan ang pagbuo ng Indigenous Peoples' Rights Act na inabot ng 10 taon sa Kongreso. Sa pareho ding programa, namahagi ang Pangulo ng scholarship sa mga kabataang mula sa 7 tinatawag na ethnographic regions. 3 sa 100 kabataan ang napiling tumanggap ng scholarship mula sa Pangulo. Matapos ang anibersaryong ito, may 2 pang anibersaryo na pupuntahan ngayong araw si Pangulong Aquino. Una rito ang 230 na event kung saan dadalo siya sa ika-21 taong anibersaryo ng Bureau of Fire Protection sa Camp Crame. Camp Aguinaldo. Ang isa naman ay alas 6 ng hapon. Ito ay ika-20 taong anibersaryo ng Philippine Export sa World Trade Center. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.